At kaugnay pa rin ang mga usapin sa Sabah, alamin natin ang sinasabing misyon ng pagtungo ng Commission on Human Rights doon. At makakausap po natin sa linya ng telepono sa pagkakataong ito ang pinakamabait at walang humpay sa pagbibigay po ng serbisyo, ang Commissioner po ng CHR, si Ms. Etta Rosales. Magandang hali po sa inyo, Commissioner Rosales. Magandang hapon naman sa Batanghali pala. Si Cody. Opo, ma'am. Bilang paglilinaw lang po, no, ano po ang dahilan ng pagpapadala po ng misyon dito po sa Sabah, Malaysia? Are you talking about us, the Commission on Human Rights? Opo. Well, tinaplano namin na magkaroon ng misyon. Itong sa ganon, makita natin, mapag-aralan, yung nangyayari, yung kalagayan ng ating mga kababayan sa Sabah, at kahit pa paano, may pagtanggol yung kanilang karapatang pantao na nanganganib nga ang sinasabi. Isang bagay yun. At mapag-aralan din kung ano yung mga paglalabag sa karapatang pantao na nagaganap doon. Opo. Commissioner Rosales, lumalabas po sa mga balita na may pagmamaltrato pong nagaganap dyan po. Ito pong mga Malaysian police na sinasabi po, umano ay may mga pagmamaltrato pong nagaganap sa ating pong mga kababayan. Ano po ang stand po ng CHR tungkol po dito at ano po ang balak po ninyo sa ngayon? Well, sa ngayon, ang ginagawa namin, merong mga meron kaming team na nagpunta sa Tawi-Tawi noong March 4 para pag-aralan at na-document kung ano nga yung mga umuwi ng mga kababayan natin mula sa Sabah. Importante na mag-build ka ng database para alam mo yung mga datos na nangyayari, di ba? So, ilan ang mga bata, ilan ang mga matatanda, ilan ang mga may sakit, ilan yung mga may kapansanan, mga ganitong usapin. Ito, nagpapatuloy ito habang merong mga umuwi mula sa Sabah, magpapatuloy ang documentation na gagawin. At pagkatapos nito, pag-aaralan kung ano nga ba ang katasang may report ito at saka ano yung pagsasaayos natin tungkol sa kanilang kalagayan. Dahil hindi biro ito, pag uuwi sila, ang trabaho nila. So itong hakbang ito, ang kabilang hakbang naman, magkakaroon ng meeting ang mga Commission on Human Rights ng iba't ibang bansa dito sa Southeast Asia. Pero may agenda kami, marami kaming pag-uusapan. Pero sabi nga namin gano'n, isisingit na namin yung usapin ng sa Commission on itong sa Sabah. Ang mga miyembro dito, Malaysia, Indonesia, Thailand, Philippines, Myanmar at saka Timor-Leste. Opo. Ma'am, nabanggit nyo na rin po yung tungkol po dito sa mga bata o yung mga minor de edad na medyo nasasali na po dito sa sigalot na nangyayari po dyan sa may bahagi ng Tawi-Tawi at sa Sabah na rin po. Ano? So tingin nyo po, meron po ba dapat na, ano po bang dapat gawin ng Commission on Human Rights tungkol po dito sa mga bata ito na wala pa po silang alam syempre pagdating po sa mga ganitong mga pangyayari? Well, syempre, ang unang-una, na dapat natin gawin lahat, yung ipagtanggol at protektahan ito mga batang ito. Kaya nga, sumunod ako dito dito kay Ambassador Rosario Manalo, upang sa ganon, sana makausap siya tungkol sa yung maitutulong ng Commission on Women and Children ng ASEAN. Kasi sa antas ng ASEAN, merong ASEAN rights body, intergovernmental body, at saka meron din commission. So isang bagay nito na dapat puntahan nila at pag-aralan kung ano yung magagawa para sa pagtatanggol dito sa mga bata. Mismong sa Malaysian government, pwede rin naman natin hingin sa Malaysian government na mag-imbestiga sila. Dahil kung sino man ang halimbawa, yung pag-aabuso halimbawa ng kapulisan, pwede nilang imbestigahan mismo bilang gobyerno. Opo. Diba? At meron silang commission. Tama po. Kailan ang pagpunta natin sa Timor-Leste? Timor-Leste. Okay, Commissioner Rosales, balikan. Opo. Commissioner Rosales, balikan ko lang po yung mission po ng pagtungo po ng ating kasama mula po sa CHR dyan po sa may bansang Malaysia para nga po maiayos yung sigalot, no? Kailan po nakatakdang pumunta yung atin pong dadalhin po natin sa Malaysia at ano po yung mga kaukulang nakaatas po rito para po sa gagawin niya? Well, pupunta sila sa Sunday ang pagpunta nila doon sa meeting sa Timor-Leste. Ang isang nakaatas din nga, siyempre yung pinag-aaralan namin yung
pagtatanggol ng mga detenido sa bawat preso, halimbawa sa Malaysia o sa Indonesia, sa Pilipinas, mga ganong usapin. Okay. O di kaya yung anti-trafficking. Ito yung mga bagay na pinag-aaralan, paano namomonitor ito. Pero siningit na nga namin na dahil nangyari itong sa Sabah, baka mahalaga na rin na pag-aralan at pag-usapan itong usapin ng Sabah. So sa Sunday sila aalis. At kinakailangan na nga yung sulat na kailangan na ipadala. Agad, doon sa Suhakam. Yun. Opo. Ma'am, sakali po na ma-validate po natin ito pong mga naiulat na human rights abuses po laban po sa mga Pilipino dyan sa Sabah na hindi naman po bahagi po ng tropa nung sinasabi po nating Sultanate of Sulu. Ano po ang isinasagawang hakbang ngayon ng CHR? Well, Ano siguro po ang susunod? papag-usapan na lamang namin yun. Ano, na ang isang mahalaga, pwedeng magkaroon ng dialogue at ipakita ito doon mismo sa government. Okay. Tapos isa yon. Tapos ang isa rin sa ASEAN, dahil meron naman silang human rights body yung tinatawag na Intergovernmental Human Rights Commission. Tapos ipakita rin ito doon sa Commission on Women and Children ng ASEAN. Okay. So itong maraming mga samahan na itinayo ang ASEAN para sa karapatang pantao. So kung ano man yung makakalap namin na datos at mismong pag-iimbestiga rito, dapat isumitin namin sa kanila upang sa ganon makapag-meeting sila at makapaggawa ng kaukulong hakbang at remedyo para hindi maulit itong bagay na ito at para may pagtanggol kung sino man yung mga nalalabing mga naiiwan doon mismo sa Sabah. Alright. At huwag natin ulitin ang mga ganitong klaseng pangyayari. Opo. Anyway, ma'am, kung sakali po na magkaroon po ng mga updates, bukas na bukas po ang aming himpilan para po mabigyan niyo po kami ng mga iba pa detalye. Kaugnay po ng pagpapapunta po o yung mission po na gagawin po natin dyan po sa May Sabah. Maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo po sa amin at sa News at One. Si Human Rights Commissioner Eta Rosales. Thank you very much, Cody. Maraming salamat.